praise the Lord, you his servants. Praise the name of the Lord, and let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Amen? And the Lord is exalted over all the nations, his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with the princes of his people, and he settles the childless women in her home as a happy mother of children. Praise the Lord! Hallelujah! Pwede bang minsan po palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! And let's all sing praises, because all praises belongs to God. Amen? Hallelujah! Every praise. Every praise is to our God, and every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. And glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise
we trust you, Jesus. We praise you, Lord. Our living hope. Yes, oh Jesus, how deep and how wide is your love for all of us, oh God. And we worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings
Kung aming pagbabalikan ang lahat ng inyong ginawa sa amin, simula nang kami inyong pinatawad, patuloy at patuloy naming nadadama ang inyong biyaya, ang inyong sustaining grace, O God. Ama, lagi naming naaalala yung mga panahon, kami nang hihina, nandun ang inyong kalakasan. Oh Lord, we give you the glory for all the forgiveness that we receive from you. Every now and then we fall, we failed you. And yet, Lord, you continue to love us, to forgive us, and to restore us, O God. And Lord, we give you the glory for giving us meaning in our lives, Panginoon. For continuously showing your favor upon us, O Lord, sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya, sa mga negosyo, at sa lahat ng nagbibigay ng kabuluhan sa buhay namin na iyong mga anak. Lord, we give you glory. And we thank you so that, Lord, today, we open ourselves to hear from you as we continue to allow your Spirit to just move us, teach us, lead us, Panginoon, by your word. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Amen. Ha? Inunuman niya? Wag lang pinagmumugan. Sige. Magandang hapon po sa ating lahat. So, pwedeng pwede na ba? Yun. Umpisa na po natin. Christ's blood is my salvation, now assured of my redemption. In heaven you have seated me, now rejoicing in your glory. Your love and grace will never wane. My faith and hope in Jesus' name. Amen. Si Titus po, napag-utusan po siya ni Paul. He was being asked by Paul to go to the island of Crete. Kasi meron dong church silang tinayo. Kaya lang kasi may ugali po yung island ng Crete. Masama po yung mga ugali nila. Kaya nga, merong term noon na pag sinabing Cretin, kung nadinig nyo na yung term na Cretin, masamang tao yon. And it seems na-notice ni Paul, yung church nila ay napapasok ng mga tao na medyo masasama pa rin ang ugali. So, yung mga masasamang ugali ngayon, merong mga tao doon, mga nagmamarunong. So, nung nagmamarunong, nagtuturo, sabi ni Paul, alam mo, hindi pwede to. Titus, pumunta ka dyan, ayusin mo. Kaya nga, he starts off with verse 1. You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Kasi sabi ni Paul, Titus, alam ko mas bata ka sa kanila, pero I'm giving you the authority to teach. Kasi pag hindi natin ito hinawakan, kung ano-anong turo ang lalabas. The same way today, pagka you'll be surprised at what kind of doctrines so many churches believe in. Kanina nga meron kaming seminar nakakagulat. Hindi naman masama, no? Pero at least nakikita natin na sometimes we put our own ideas into the verse. Where dapat actually, the verse must speak about what the author intended. Hindi yung kung ano yung gusto natin. Kung ano yung gusto ng author na sabihin. Kaya nga sabi, these then are the things you should teach. Encourage and rebuke with all authority. Sabi niya, bayaan mo. Huwag kang matakot. Do not let anyone despise you. Ikaw ang may authority. Binibigay ko sa iyo yung authority. Ngayon, ito po yung ating pag-uusap. Natinig niyo na ba to? Ask, seek, and knock. Ask, seek, and knock. Magtanong, maghanap, kumatok.
At karaniwan, itinuturo to para ano yung mga hinihingi natin sa Panginoon, di ba? Sino ba dito may pangangailangan? Buti na lang inamin nyo. Kasi bawal pera. Bawal pera. Ask, seek, and knock. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example na kapag po mali yung pagkaintindi, masama ang nangyayari. So, meron po nagkalat sa amin ng balita. Sabi, sino ba dito mga senior? Senior na, okay. Nagsabi, huy, magbibigay daw ng 1,000 pesos per month sa lahat ng senior. Mag-register lang kayo dito sa portal nito. So kami hanap kami ng portal. Register. Tapos sabi ko, wala naman nakasulat doon na mamimigay ng 1,000. So sabi ko, nag-register pa naman ako. So dahil walang nangyayari, sabi ko, subukan ko kayong pumunta doon sa Senior Citizen Center sa barangay namin. Sabi niya, ay, Mr. Vera, walang ganyan. Hindi na ba binabasa? Ang bibigyan lang, indigent. Sabi na sa itsura nyo, hindi kayo mukhang indigent. Hindi. Baka kayo pa mamigay eh. Sabi niya, hindi kayo indigent, pang-indigent lang ito. Tapos, proposal pa lang po ito. Hindi pa po ito batas. So sabi ko, yan na nga ba ng... Alam mo yung pagkaputol-putol yung pagbigay ng balita, masama nangyayari. Kung ano-ano na madidinig mo, hindi naman pala yun ang katotohanan. Kaya ngayon natin pag-uusapan ito, sapagkat ngayon po sa panahon natin, ang dami pong pumuputol ng mga verse. At kapag pinuputol yung verse, nagbabago po ang ibig sabihin ng verse. Ang nangyayari ngayon, nagkakaroon tayo ng kulang na lang sabihin, kulto. Talagang tinitwist yung verse para masunod kung ano yung gusto nila. Kaya nga dyan nagkakaroon tinatawag na prosperity gospel, hyper grace, yung mga hindi naniniwala sa doktor. Pag nagkasakit kayo, huwag kayo pumunta ng doktor, wala kayong faith. Diba? Wala kayong faith. Meron nga isang kilalang pastor dati na matay dahil doon, ayaw magpa-doktor. Si Ronald Remy. May sakit siya I think sa kidney failure. Ayaw talaga magpa-doktor. Dahil sa maling pagkaintindi ng verse. So ito, ask, seek, and knock. Ngayon, ganito. Bago po tayo mag-umpisa, tama po yung konteksto natin muna. Before Christ taught about ask, seek, and knock, nagturo muna siya about the Lord's Prayer. So makikita natin, dito sa chapter na to, ang first part was about the Lord's Prayer. Yan, yung first part ng Matthew 6 is about the Lord's Prayer. And after that, ito yung sinunod niya. So, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. So, pahiwatig na ni Lord yun. Kung meron mang kayong hihingin, huwag yung panglupa. Kasi yung mga bagay sa lupa, nawawala. Naalala ko nga yung moths and vermin destroyed. Yung pong misis ko, meron po silang mga titulo sa mga lola pa nila. Imagine mo lola, na hindi inilipat. So ngayon, problema nila paano ilipat. Nung nakita ko yung titulo, Diyos ko po, Kastila pa. Sabi ko, Kastila, ino-honor ba to ngayon? Alam ko may date na after a certain year, hindi na i-honor ang mga Spanish titles. Tapos ito pa maganda. Sabi, pwede mo bang ibuo yan ng mapa? Sabi ko, pwede naman, ipapasok natin sa computer. Pagbukas ko, Diyos ko po, talaga yung moths and vermin, pinapak ng daga at saka ng mga kuono, talaga butas-butas. Parang nagbasa ka ng mapa, butas-butas. Mabuti na lang sa tulong ng computer, nabuo pa. Pero sabi ko, ang hirap naman. Tinago nila sa pinakamagandang lugar, pero talagang nasira eh. Nabuti na lang na-restore. Pero sabi nga ni Lord, but store up for yourselves treasures in heaven. So ayan ha. Sabi,
Katuturo ko pa lang, what do you pray about? Sabi niya, lay for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, ang sinasabi ni Christ, tandaan natin, kung ano man yung ating pinagbubuhusan ng panahon, kung ano man po yung malapit sa puso natin, kung ano man yun, that is what is inside you. That is what is driving you. Yun yung, kumbaga, doon umiikot yung buhay nyo. Kaya nga sabi, kung mamimili kayo ng pag-aabalahan nyo, yung importante, yung may saysay. Naalala ko minsan ang pinagkikwentuhan, yung bagong iPhone. Hindi pa nga bayad yung lumang iPhone, pinag-uusapan na nila yung bagong iPhone at kung paano uutang. Pero ba yung ganon? Pero para daw sikat eh. Sabi ko, yun lang ba? Nung nadinig ko nga magkano yung bagong iPhone, 80 to 90,000. Diyos ko, sabi ko, 80 to 90? Hindi ko maiisip hawakan yung 80 to 90,000 na iPhone. Yung iPhone ko tuloy, yung telepono ko, ano lang wala pa yatang 10,000 kaya hindi ako takot maglakad na may hawak na ganun eh. So, hindi ako into yung being always up to date sa mga gadget. So ngayon sabi niya, do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all of these. Sabi ni Lord, lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero lahat ng mga pangangailangan ng pagano, natural yan sa mundo. Mga babae, sige, tanongin ko nila mga lalaki. Mga lalaki, gaano kayo katagal maghintay para yung mga partner nyo makapagbihis? Ayan, di ba yung mga lalaki? Diyos ko po, di ba? Ikaw, 5 minuto, tapos ka na, nakabihis ka na. Yung misis mo, ano kaya ang aking susuot? Wala akong kalahating oras na, di ba? Wala akong damit. Pero actually, kita mo, lahat ng aparador, punong-puno. May tumatawa na doon, oh. Yung aparador, punong-puno. To the point na yung gamit ng lalaki, nasa isang tabi na lang. Di ba? Pero nasabi ni Lord, alam ko, kailangan nyo yan. Alam ko, your heavenly Father knows that you need them. So, hindi kayo kinakailangan magmamadali. Uy, 10-10 na ba? 11-11? 12-12? Lazada na ba? Shopee na ba? Diba? Nagmamadali. Kailangan nyo yan, naiintindihan ko. Kailangan nyo yung pambayad sa kuryente. Kailangan nyo yung pang-load sa cell. Kailangan nyo lahat yan, alam ko. And sabi ni Lord, I will provide. Kaya lang, may kondisyon. Kasi God does not want you to run after this like the pagans. Yung bang, minsan nanginginig, yun ang, naku, eto na. Naalala ko dati ang kwento, meron daw bagong Diyos, di ba? Si Judith. No, alam ba, Judith? Sino yung Judith? Kasi pag parating na si Judith, talo ang simbahan. Judith, anong Judith? Judith ng credit card. Judith ng Meralco. Judith, di ba? God already knows. Sabihin nyo nga, God already knows. Imagine nyo. Nanlalambot ka na lang sa tuhod mo, hindi mo alam kung ano ipipray mo, alam na ni Lord. Bago pa po dumating yung due date na yan, alam ni Lord, may babayaran kayo. Ang sabi niya, huwag yan ang inyong pagkaabalahan. Darating yan at lilipas. Kami po, mga businessmen, meron po mga due date kami.
Judith, pag November, pag December, pag January. As in talagang tinatawagan ka ng accountant, eto na po ang mga babayaran. At talagang, naalala ko, last January, halos lahat ng mga kakilala kong businessman nag-iiyakan. Ang kita natin for the year, ganito lang, tapos ang hinihingi ng gobyerno, ganito. Talagang lahat kami, sabi ko, paano natin mababayaran yan? And yet, salamat sa Diyos. Ano na ngayon? August. Nakaraos din. Kaya lang, palapit na December, eto na naman. Pero sabi nila, alam ko, kailangan nyo yan. So, ang sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. And all these things, sabi nyo nga, all these things will be given. In some versions, sabi, added unto you as well. Alam ni Lord, kailangan niyo ng boyfriend. Alam ni Lord, kailangan niyo ng girlfriend. Yung iba dyan, alam ni Lord, kailangan niyo asawa. Yung iba, alam ni Lord, hindi niyo na kailangan yung asawa niyo. Alam ni Lord, lahat ng mga pangangailangan niyo, tuition fee, pamamalengke, alam niya lahat yan. Pero noong gusto niya, unahin niyo muna ako. Seek first His kingdom. Siya muna. Kaya nga, the lesson kay Matthew, seek God first. Kasi pag tama ang priority nyo, pag inuna nyo si Lord, kayo rin uunahan ni Lord. Sa tingin nyo ba, iiwanan ko kayo? Mahal ko kayo eh. Kinikilala nyo ako bilang Diyos? Kilala ko kayo bilang anak. Meron bang tatay na pabaya? Dito maaaring sa mundo, pero sa langit hindi. Kaya nga, ask, ito na, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Is it about your wants? Kasi pag tumigil tayo doon sa nakaraang verse, parang gano'n na nga, humingi tayo ang humingi. Ang masakit doon, meron ako nadinig nagtuturo. Pag humingi ka, make it as detailed as possible. Naalala ko, yung sa tinuro, gusto mong kotse, anong brand? Anong style? Anong kulay? Anong radyo nandyan? Anong accessory? Talagang sabihin mo, gusto mong bahay? Anong gusto mo? 1 story, 2 story, ilang bedroom, saang lugar? Talagang, antindi. Talagang sabi niya, hindi pwedeng hindi kaya ni Lord yan. Ayan na, dyan nag-uumpisa eh. Pinuputol yung verse. Pinuputol. Seek, ask. Lalo na, naku, yung isa pa, nagharap ka ng asawa, i-describe mo kay Lord, gusto ko matangkad, maliit, mataba, payat, gusto mahaba buhok, ito kulay ng buhok, lahat. Describe nyo daw. Naalala ko dun sa young adults ministry namin, tanda ko yun eh. Sabi ko, ano ba yung pinagkakaguluhan nyo dito? Napag-usapan doon mga babae, kasi meron talagang gusto nila magka-boyfriend. Sabi, Lord, yung unang nakapula, napapasok yan yon. Biglang may pumasok nakapula. Yung ikalawang nakapula. Hindi pa. Yan ang nga sabi ko, bakit yung ba iniisip yung ganyan? Sino nagturo na nasa Bible yan? Di ba? Sabi daw, i-claim eh. Ay, yan na naman nga eh. Claim eh. Wala naman sa Bible yan eh. So, when we put our own meaning into verses, it twists the verse. It gives us bad conclusions, and what happens? We get into trouble. And then, when nothing happens, we get disappointed. And then sometimes, we get angry at God. Lord, bakit? Bakit sila sinusunod mo? Bakit ako hindi? Bakit sila sinasagot mo? Ako hindi. And then, papasok na condemnation. Ano ba kasalanan ko? Ano ba ginawa ko mali? Di ba? Masama mga nangyayari. Ito, ngayon, dagdagan natin. For everyone who asks, receive. Yan nga yung masakit eh. Lahat daw ng humingi, makakakuha. Kaya nga sabi, detalya. The one who seeks, finds.
And to the one who knocks, the door will be opened. Kaya po, yung mga prosperity gospel, sikat eh. Yung mayaman. Gusto niyo bang sagutin ni Lord yung hinihingi niyo? Mag-tithe kayo, dagdagan niyo. Ganun ang dating. At yung mga tao naman, in their desperate need, gagawin. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, so sinasabi, kung yung mga tao dito na masasama, sabi, know how to give good gifts to your children, how much more, sabi nyo nga much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Nasabi ni Lord, huwag niyo akong ipantay sa mga tao dito sa mundo. Kaya kong lampasan yan. How much more? Kaya lang, hindi po ito ang katapusan ng storya eh. Pag pinutol nyo dito, ang iisipin nyo, so okay, ano ba mga kailangan ko? So, ang iniisip nyo, what to ask God? Ayan na, Lord, yung telepono malapit na, yung, di ba? MWSS malapit na, yung naniningil na po yung aking inutangan, andyan na, what to ask God? Pero, was that what Jesus was talking about? Tignan naman natin ngayon sa Luke. Kasi, siguro, ang magaganda dyan, tignan mo, ano yung mga parallel stories? Sa Luke is talking about the same story. And again, sa Luke, kakatapos lang ni Jesus magturo ng Our Father. So, Luke 11:5-9. So, that means yung Luke 11:1-4, yun yung the Lord's Prayer. Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, Friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, Don't bother me. Kayo po ba, meron po bang lumapit sa'yo, mga kaibigan, at merong hinihingi, wag naman hiningi, merong inuutang? Di ba minsan parang pag bad timing, hello, naku, ito na naman, wala po. Di ba? Merong mga tao, wala nang ginawa, kundi kapag ikaw ang nakakausap, wala man lang, kumusta ka na? Ang pare, pwede bang makahiram? Mare, pwede bang Parang ganun, parang kahit ikaw tatabangan eh. Now, the Lord is actually teaching people how to pray. Bakit? Kasi karaniwan, ang ibig sabihin ng tao sa prayer request. In the original Greek, ang ibig sabihin ng prayer is pros eukomai. Pros, to go forward, eukomai, to open yourself. So, ang ibig sabihin, when you go to God, open up yourself. Sabihin mo, Lord, ito po ang nararamdaman ko. Lord, ito po ang aking pinagdadaanan. Lord, ito po ang aking mga tanong. Lord, ito po yung aking kiniinisin. Sabihin nyo lahat ang gusto nyo sabihin kay Lord. Yun ang gusto ni Lord. Mag-usap tayo. Yun po ang ibig sabihin ng prayer. Hindi po yung prayer na Jehovah Jireh, my provider. Hindi, walang ganun. Wala pong pagandahan ng salita. Wala pong mabulaklak. Walang ganun. At wala pong pahabaan. Mag-pray ka ng maikli, mag-pray ka ng mahaba, it's all the same. Why? You can never impress God. Okay? So, hindi po si Lord nadadala sa pahabaan, pagandahan. At yung iba medyo may paluhod pa. Kahit na anong posisyon mo, ang gusto ng Lord, mag-usap tayo. Bakit? Kasi, yun nga nagagawin natin na ang Panginoon, ginagawa nating pahingi noon. Puro pahingi. Di ba? Hindi na ba napapansin? Kayo ba? Honestly, when you pray to God,
Is it all about, Lord, kailangan ko to? Tulungan mo ako dito? Nakapagpasalamat ba tayo? Di ba? Natural sa atin humingi ng tulong. Pero dapat nga, labanan natin yun. Kasi yun nga, ang sabi nga niya, that is what the world does. To run after these things. So I'm telling you, don't do this. The door is already locked, sabi niya, and my children and I are in bed. Ayoko nang gumising. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread, but because of friendship, so ito yung hinihinga ng tulong, hindi siya tatayo dahil magkaibigan sila. Sabi, tatayo siya dahil because of your shameless audacity. Ang ibig sabihin daw nun in the original language, tatayo ako dahil ang kapal ng mukha mo at ipe-preserve ko yung aking pangalan. Yun na lang. Kumbaga, nainis na. He will surely get up and give you as much as you need. So I say to you again, ito na naman, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So, ano ba yung lesson natin? Tama ba to? If it is urgent, knock with persistence. Kaya nga nauso yung term na push. Pray until something happens. However, hindi po yun ang ibig sabihin ng persistence dito. Ang ibig sabihin po ng persistence, continue to pray to God. Continue to pray even if nothing is happening. Continue to pray even if you are doubting. Just continue to pray. Hindi pwedeng, you only pray when you need something. You only pray kapag desperado na kayo. Pero kapag okay ang buhay nyo, you don't pray. Ang gusto nyo, persist in prayer. Continue. In good times or in bad times, continue to pray. Yun po yung ibig sabihin na persist in prayer. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. Pareho lang. Pero magugulat kayo sa uli. And to the one who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, eto na, how much more? Ulit, how much more? Ulitin nga natin, how much more? Ano ibibigay ni Father? Good gifts? Ito ang sagot. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Yung pala ang ibibigay niya. Hindi niya bibigay pambayad sa tuition. Hindi niya bibigay pambayad sa utang. Hindi niya bibigay yung mga pangangailangan mo. When you ask, seek, and knock, God is asking you, number one, di ba tinuro kanina? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Pangalawa, huwag yung makamundo. So ano pa ang hihingin nyo? Ito, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Brother Milo, aanin ko yan. Aanin ko yan. Yung due date, nandyan na. Alam nyo, kasi when you ask for the Holy Spirit and not worldly matters, God will teach you something. Minsan tanong niya, bakit ka ba hingi ng hingi? Is it because hindi ka marunong humawak ng pera? So ang gawin mo, bago ka humingi ulit, hingin mo yung tulong ko para ayusin natin kung paano ka humawak ng pera. Kasi parang kahit na anong bigay ko ng blessing, kung hindi ka marunong humawak ng pera,
palagi kang mauubusan. Kung hindi ka hingi ng tulong sa akin, hindi ka magkakaroon ng boyfriend o girlfriend dahil lang iyong ugali hindi maganda. Sino magtuturo sa'yo? Naku, di ba? Sa social media, ang daming mga how to. How to get a boyfriend, how to get a girlfriend, how to succeed, lahat yun how to. Pero lahat yun ang gumawa lang tao. You want the right thing, you want the right guidance, ask for the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will guide you into all truth. Yung truth na minsan ayaw natin madinig. Sabi ko nga kanina umaga gusto mo ng healing. Lord, gusto ko ng healing. Healing. Pero ayaw mong tumigil sa soft drinks. Ayaw mong tumigil sa ice cream. Ang kanin mo, ilang kanin na yan. Tapos humihingi ka ng healing, paano ka gagaling? Di ba? Gusto ko, Lord, lumalim sa'yo. Gusto ko makilala ka. Paano mo ako makikilala? Babad ka sa Netflix. Pag magba-Bible study, tulog ka. Pag nagsa-service ka, tulog ka. Ano magagawa? Di ba? Yun nga Meron tayong mga gusto, pero the Lord is saying, itama muna natin. Paano kita tutulungan? Parang kang nagbubuhos ng gasolina. Parang, naalala ko, meron akong kakilala na naiinis siya dahil yung kanyang kapatid, ang tanda-tanda na, may sarili ng pamilya. Nag-masters na nga, nagdo-doctorate pa, humingi pa rin sa kanilang pera. Sabi ko, bakit ba sinanay mo? Sinanay mo na humingi ng humingi. Kasi nakakaawa. O di, problema mo ngayon yan. Ang tanda na, may anak na, sa'yo umaasa. Sinanay mo Dapat yan, ano yung tama? Ano yung tama? Minsan, hindi natin gusto yung katotohanan di ba? Sometimes the truth hurts. Sabihin ko na sila, the truth hurts. Alam niyo po, ako po, walang mabibiling Speedo na bikini. Wala talaga. Wala pa yatang ginagawa ang Speedo na ganong kalaki. So, kung gusto kong magpapayat para makabili nun, walang mangyayari. Naalala ko noon, naintindihan ko na kasi, noong year 1999 kami kinasal ng wife ko, I was 450 pounds. I think. Dahil kasi, kulang yung isang, kulang yung isang sukatan Dalawa yung inaapangan ko, ina-add ko na lang Kaya ako natuto mag-math Kaya pala naman, takot yung magulang, hindi kaya mamatay yung anak ko. Sabi ko, naintindihan ko naman. Pero, alam nyo, when I decided to diet, on and off, roller coaster. Pero nung kinausap, Lord, ano ba yung dapat talagang gawin? Sabi, siguro napansin mo, nagtutubig na yung paa mo. Siguro napansin mo na ang gastos mo sa maintenance mahigit 20,000 a month. At nagtataka ka pa, bakit nauubos ang pera mo? Bakit hindi natin ayusin muna ang lifestyle mo? Sabi ko, para saan? Yung pala, sabi niya, gusto mo bang makasama ang asawa mo na matagal? Oo. O mag-dieta ka. Tapos hindi lang yon, sabi ni Lord talaga, meron akong paggagawa sa'yo. Pero pag ganyan kakalaki, mahihirapan ka. Tinitignan mo pa lang yung daan, hinihingal ka na paano Lord? Masarap di ba? Masarap ang... Alam nyo, nung nagkausap kami ni Lord, nag-change ako ng lifestyle, sabi ko, Lord, sige, ikaw, pakita mo sa akin anong gagawin ko. Kaya nga pagka may kainan dito, at may naglabas ng ice cream, talaga sabi ko, ayoko. Talagang, ayoko ng ice cream, ayoko ng soft drinks, ayoko yan. Pagkanin, konti lang. Talagang babawasan. Talagang ikaw yung gagawa, dahil kasi sinabi ni Lord, hindi tama yan. Hindi mo yan gagawin
para maging sexy kapag summer. Hindi. Gagawin mo yan dahil meron akong paggagawa. Gusto ko, pag nagpipreach ka dito sa harap, hindi nagigiba ito. Ako naalala ko noon, pag ini-invite po ako sa simbahan, sa ibang simbahan, tinatanong ko muna, ano po yung silya nyo? Kasi meron na akong pinuntahan, pag upo ko, tumutunog, naku po. Sana tumayo na kagad kasi parang lumalagitik na yung upuan eh. Alam mo yung ganon. Ngayon, imagine after 25 years, from 450, 295 na lang ako. Diba? Paano nagawa yun? Kasi inayos muna ni Lord. Para sa ganon, kasi pag ikaw lang nagde-decide, pag may lumabas na ice, gusto ko pa naman yung tunaw. Ako yung tunaw, ang sarap higupin eh. Walang kontrol eh. Tuloy-tuloy ang higop. Talagang, sasabihin mo, okay, bukas na lang yung diet. Di ba? Bukas na lang. Pero si Lord, pag sinabi, ayan na naman. Hindi Lord. Kahit tikim, hindi. Kaya pala. Bakit? Kasi si Lord at ikaw nag-uusap. Every time tayo nag-uusap, all I want is the best for you. Di ano ngayon ang mga problema mo? Dati, wala kang mabiling brief sa Pilipinas. Kinakailangan pa mag-abroad. Ngayon, kailangan mo na bumili ng bago. Kasi laglag lahat. Sabi ko, ang yumayaman ngayon, yung aking sastre. Sa dami ng aking patahe, puro alter. Yun ngang sintoreras, kung saan na napupunta eh. So, sabi niya, hindi ba magandang problema yan? Na ikaw mismo, nakikita mo, hindi ka na nahihirapan maghanap ng damit. Ngayon, kahit sa Lazada, may kasya na. Di ba? Yun yung sabi nila, iyan, benefit lang yan. Ano yung totoong benefit? Hindi ka ngayon hinihingal, Tama. Hindi po ako hinihingal dito sa harap. Dahil mo si Brother Bayani, talagang there are times, ang kapit mo ganito eh. Dahil parang yung hinihingal ka. Alam mo kasi, when you work with God, He will bring you into all truth. Masakit mang pakinggan. Pero anong gusto niya? Ang gusto ko gawin yung tama. Para pag binless kita, kaya mong hawakan. Alam mo, naalala ko pa noon, bumili ako ng kotseng malaki para magkasya lang ako. And yet, yung aking shirt, may gas-gas dito. Dahil yung manobela, kahit na anong gawin ko, pag umiikot, may marka ng manobela dito eh. Ngayon, kasya na ako. Di ba? Yung mga benefit na ganun, maring maliit ang kaligayahan ko. Pero kayo, ano yung gustong gawin ni Lord sa buhay niyo? Di ba? Ano yung gusto niyo? Gusto kong gawin to, kaya lang, hindi mo mabitawan ito eh. I know you've been asking for this. And I know you need it. But if you don't control yourselves, you'll only end up worse. You won't be benefited by the blessing. At tingin nyo ba, every blessing can be a benefit? Merong nag-share. He won more than $80 million dun sa merong lottery doon. In 5 years' time, na-divorce siya, galit lahat ang pamilya niya, ubos ang peras niya, baon pa sa utang. Sabi nga, paano nangyari yon? Sabi niya, he realized, hindi siya marunong humawak ng pera. Imagine mo yung blessing. Kaya siguro pag binigyan ni Lord, I'll give you 100 million pesos. Anong gagawin nyo? Anong unang mong isipin? Tithe. Di ba? Huwag nyo kakalimutan ng church, tithe. Yung iba, iniisip ka agad, Japan. Di ba?
Canada, mga ganun kaagad eh. Pero sinasabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng blessing. Lalo na kung alam ko, kailangan nyo. In fact, ito nga eh, may mga nagtuturo. Pag hindi mo daw hiningi kay Lord, hindi nabibigay. Mamaya, dilitaw yan. Ito, you do not have because you do not ask God. Yung ibang church, pinuputol dyan. Dyan lang. You do not. So, hindi ka daw bibigyan ni Lord kasi hindi mo hiningi. So, sa pananaw nila, ang kamay daw ng Panginoon, tali. Kaya nyo bang talian ang kamay ng Panginoon? Ang tindi mo naman. Diba? Anong kadena meron ka para matali ang kapangyarihan ng Panginoon? Pero kita mo, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motive. Sabihin nyo nga, wrong motive. Yun, wrong motive. That you may spend what you get on your pleasures. Imagine nyo, sinasabi nila, ayoko ngang, sino ba dito may mga magulang, hiningan ba kayo ng anak nyo nang gustong-gusto nila, pero alam nyo mali. May tumitingin ng mga anak. Di ba? There are times that your children will ask so many things that they think they need, but you know it's not good for them or it's not yet time. It's not yet. Kahit na may term nga doon yung floor polisher ng mga anak. Yung mga anak na sa mall daw, yung pag hindi binigay, umiikot sa floor, ang tawag doon floor polisher. Umiikot na, yung ganon. Kahit mag-floor polisher kayo, hindi bibigay niyo, tama? Ganon din si Lord. Kahit na magpaikot-ikot ka, mag-pilgrimage ka kung anong simbahan ang gusto mong huingan mo nung, ito pa, gagamitin pa, where two or more come together, maghahanap ng kasama. Uy, pag-pray tayo. Hindi si Lord nadadala sa dami rin. Pag mali, mali. Because you may spend what you get on your pleasure. Aminin po natin, it's still about our pleasures. Yung pangangailangan natin, it's still about our pleasures. Kaya nga sinasabi ng Lord, huwag yan. God knows your motives for asking. Alam ni Lord. Bago mo pahingin, alam niya kung ano yung namumuo sa puso natin. Kaya nga sabi niya, makipag-usap kayo. Why? Because kapag nakikipag-usap kayo sa Panginoon, He will reveal to you His truth. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Meron na ba ditong nag-pray na sana, Lord, kung alam ko lang, hindi ko na sana hiningi ito. Lord, kung nakinig lang ako sa inyo noon, hindi na nangyari to. Hindi po ba? Huwag niyong tignan yung mga asawa niyo. Nung tinanong ko yung kaninang umaga, nagtingin, sabi ko, wag! It's a rhetorical question. Baka mag-away kayo. Hindi ba? Sometimes, you end up later, Lord, hindi pala ito ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Ako naalala ko noon, meron noon, nung maraming kita pa, maraming project arkitekto po ako dati. So, nakita ko isang whole page ad, Swiss watch. Sabi ko, ang ganda. Ang ganda. So, pinag-ipunan ko. And then, nabili ko. And then, tama. Lahat ng, Mr. Berang, ganda niyan Ganda niyan. Ako naman, well, siyempre, di ba? Pinaghirapan ko to Okay. Wala pang 2 taon, nasira. Sira, walang may gustong gumawa. Ginawa ko, tinapon ko, sabi ko, pambihira pala to. Pogi points, panandali. Yun nga Minsan, you will be happy because other people are telling you, this is how to be happy. Bilin mo to. Gawin mo to. Lalo na sa Facebook, yung tinatawag na FOMO, Fear of Missing Out. Kami na lang ang hindi pumupunta sa Japan. So, ikaw naman mag-iipon ka. Kami na lang ang hindi nakakagawa nito. So, pag-iipunan mo.
Kami na lang ang hindi gumagawa nito. Pero malalaman yung pa pala fake news. Di ba? Yung iba, dinodoktor yung mga picture nila para lang magmukhang nagawa nila yung mga ginagawa. Ay, na-imagine niyo yun? Para lang masabi na kami ay ganito, ipepeke mo. At ikaw naman biktima ka, gagawin mo dahil akala mo lahat ginagawa, ikaw na lang natitira. So, sabi ni Lord, why are you doing that? Is it because you want to impress somebody? Sino? Sa opisina? Naalala ko yung kwento nga ng misis ko eh. Buti lang wala siya. Yung kwento nga ng misis ko sa opisina nila. Ang mga pinagkikwentuhan, lalo ng pandemic, ano yung nabili? Pasikatan sila. Ano, nakabili ako ng reclining chair. Nakabili ako ng ano, kasi pandemic eh. Nakabili ako ng ano, yung, ang tawag nito, yung exercise na bisikleta. So, pagandahan sila ng exercise. Sabi ko, itsura niyo, walang gumagamit sa inyo eh. Pero nagpapasikatan. Nagsasabi pa ng presyo. So, yun nga eh. You don't become happy just because itong sabi nila. Hindi. You want to be happy? Find true happiness in God. You want to be complete? Find your true completion in God. You want real guidance for what you want to do in life? Ask the Holy Spirit. Kasi sabi nga, He will give you the truth. Ito pa, mga bata, yung merong isang youth ministry, kikwentuhan sila. Kasi malapit na yung graduation, so merong iba pupunta ng college. So nagtatanungan, ano ba yung tamang college na papasukan? So ang tanong dun sa head, what if I wanted to go to University A? Pero yung mga kaklase ko, nasa University B. Pupunta ba ako sa University B o A? So, at least, medyo magandang tanong yon. Pero yung isa ang tanong, what if God wants me to go to University A? And I went to University B. Sabi na, ang sagot, well, edi, for 4 to 5 years, wala ang Diyos. Sabi ko, tepet, pinasok ko yung grupo. Sabi ko, teka po, baka bago may magkamali. Whatever university you choose, God is with you. Hindi pwedeng sabihin, pinili mo yan, bahala ka, magkita tayo sa graduation. Tignan natin kung mag-graduate ka. Hindi ganun si Lord. Kung ito ang pinili mo, sasamahan ka niya. Pero hindi ibig sabihin magiging madali. Pinili mo yan tutulungan ka niya. Panindigan mo. At pagka naman nagkamali ka, aminin po natin. Hindi po nakakahiyang umamin na nagkamali. Again, mga misis, huwag niyong tignan yung inyong mga asawa. Aminin mo, kung nagkamali ka, Lord, I'm so sorry. And the Lord, maniwala kayo, will lift you up. Sino ba dito ang hindi nagkamali? Kahit Kristiyano ka na matagal, nagkakamali pa rin tayo. And the Lord is always there to lift you up, to correct you, to set you to the right path. Kaya nga, God knows your motives. Ask for the Holy Spirit so that He will guide you. Hindi yung personal natin. Kasi minsan, kahit yung pinakamagaling nating isipan, tama po, nagkakamali pa rin tayo. Nagkakamali pa rin. Kaya nga pasalamat yung misis ko. Ilan yung babaeng pinag-pray ko? Ilan? Parang kala mo, no? Pero kung sinagot ni Lord lahat yon, hindi ko siya mapapangasawa. Di ba? Pero ilan yung iniyakan, Lord, ito na ito na, Lord, ito na, ito na. Sabi na, hindi yan. Hindi yan. Maniwala ka, hindi yan. Later on, hindi nga yan. Alam ni Lord kung ano yung mabuti para sa atin.
Ano lang ang kailangan natin? Magtiwala. So, ito ang ating community. Pag-aralan natin to. So, in what area do you need God's wisdom? Okay. I think alam na ng lahat how do we do this, di ba? So, can we break into groups of 3? Kaya ako sinasabi 3, kasi kanina naggrupo ng 4, hindi nila matapos. Groups of 3. Can I ask kung sino yung walang grupo, so that we will put you in a group. Sagutin niyo po, in what area do you need God's wisdom? Men, ladies, young adults. Ano pa ba? Men, ladies, young adults. Yun yan, ano? And youth. Sige po, tayo po tayo, wag po tayo maya. Tayo po tayo and form into a group. You can disarrange your chairs. Wag po tayo maggrupo ng pamilya. Otherwise, hindi natin malalaman yung storya nyo eh. Okay? Workers, pwede po tayong magkalat. Wag po tayo sa isang group.